So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ako ng maikling video. So yung gagawin kong vlog ngayon, sasabihin ko dito kung magkano yung nagastos ko bago ako nakapunta dito sa Saudi Arabia or bago ako nakapunta dito sa abroad. Bakit ko naisipan ito? Kasi may nagtanong sa akin kung magkano yung gagastusin or magkano yung nagastos ko. So ito, kasi 2019 pa ako nandito sa Saudi, hanggang ngayon hindi pa ako mauwi, hindi ako nagbakasyon eh. Noong 2019 ako nag-apply pero yun, isi-share ko lang sa inyo kung magkano yung nagastos ko noong nag-apply ako dito papuntang Saudi Arabia, lahat na. Kumbaga, yun, sariling ko yun, gastos. Kumbaga, yun yung nagastos ko noong 2019. So, maaari tayong magkaiba. Depende yan sa apply mong trabaho, depende yan sa agency, kung may placement fee or wala. Kasi dati nakalagay, sa agency, karamihan na nakalagay, no placement fee, hiring. Pero pagdating sa agency, nangyayari na, may placement fee. Nakakaroon ng placement fee, gawa ng kailangan natin ng trabaho, sumusugal na lang tayo. At ginagawa na lang natin ng paraan para mabayaran yung dapat gasusin. Kuminsan, pag inisyuhan tayo ng placement fee. So yun, i-discuss ko na sa inyo kung magkano nagastos ko sa inyo. Balik tayo sa topic na kung magkano. So sa akin, ang ginastos ko noong 2019, bago ko nag-apply dito sa Saudi Arabia, kung di ako magkamali, almost 40,000, more or less 40,000. Alam niyo kung bakit? Una-una, hindi ko na sa patatagalin ha. Yung placement fee ko lang noon, 25,000 ang hiningi sa akin. 25,000. Kasi nung nag-apply ako dito sa Pilipinas, dyan sa may tawag nito, sa may UN, malapit doon, sa Padre Paura yata yun, sa IRDC. Hindi ako magkamali, yung IRDC ang agency ko noon. Nag-apply akong waiter dito sa Saudi Arabia, pero pagdating ko, hindi waiter ang trabaho ko, kundi barista. Pero minsan, consider pa rin naman na may pagkatrabaho waiter kasi yung dinudutian ko, may din naman, may dine-in. Kaya labas mo dito, barista, waiter ang labas ko noon sa coffee shop na dinutian ko. Doon tayo, 25,000. Tapos yung medical, kung di ako magkamali, 5,000 to 6,000 yata ginastos ko na eh. Kung di ako magkamali, nasa 5 lang yun eh. Nasa 5,000 eh. Pero sige, taasan na natin. Gawin na natin 6,000. Okay, di 31,000 na. Yung yun medical. Doon na tayo sa pinakamataas, 6,000 noon. Kasi sa medical na yan, papasok yan urine, yung ihi, dumi. Or pasok na rin din yung neuro drug test na tinatawag eh. Andun yun eh. Kumbaga, neuro drug test na tinatawag. Pasok na lang yun doon. Tapos yung passport noon, kasi kumuha ko ng passport noon eh. Ang binayaran ko noon, pati yung, kasi 350 yung online appointment eh, na binayaran ko noon sa shop noon eh. Pero yung kasi maximum for 15 days yata yun, or 1 month yung sabihin natin 1 month na, sa 1,200 yun, yung sa passport just 350, di 1,500, di na yun, magkano na yun, 32,550 na plus pa yung OWA na tinatawag, yung OWA na 100 yata yun, kung di ako magkamali, bukod pa yung mga ID kung anong klaseng ID yun na binayaran ko dun sa OWA. Pero hindi rin naman nagamit yung mga ID na yun. So ipagpalagay natin dun sa may sa 500. Ipagpalagay natin lahat, kabuuan nun, 33,000. Uwa, tapos kung ano-anong mga ID. Sabihin na natin na 500, ulitin ko 33,000. Plus yung 5,000 nun na ginastos ko sa... Kasi nagpapalit ako nun sa pawn shop nun sa mga pera eh. Kumbaga real. So, para may allowance ako pagdating dito sa Riyadh, pagdating ko dito sa Saudi Arabia. So gumastos din ako doon ng 5,000. So papalo na sa 38,000. Tapos yung allowance ko pa, hindi lang pala, kasi nagastos ko nung kasi pamasahe, pabalik-balik eh. Andun din yung kakain ka na, andun na eh. So ilagay na natin sa pinakamataas, sabihin natin nagastos ko 4,000. Total of 42,000, lahat yun. More or less yun, 40,000. Kaya sabi mo sa more or less 40,000. Kaya doon na tayo sa 42,000 na lang. Pero hindi ko nagastos yung 4,000 na yun ha. So kinukumpute ko na sa pinakamataas para hindi na humaba pa yung usapan. So yun, sinare ko lang sa inyo kung magkano yung nagastos ko noong 2019.
nung nag-apply ako dito sa Saudi Arabia bago ako nag-abroad. Kasi ako nag-apply ako noon, nagjo-duty ako noon, kahit nagjo-duty ako noon, sa gabi, nag-apply ako sa umaga. Kaya yun yung masabi ko sa yung 40,000 na higit, 42K na nagastos ko. So, di ba? Magastos bang mag-abroad? Ganun talaga, magastos talaga eh. Pero sana, yung mahanap natin kung mag-apply kayo, siguraduhin nyo na legit, na registered sa PUA o sa, ang tawag nito, migrant worker na tinatawag. Nakalimutan ko na ang tawag yung isa sa eh. Tapos, siguraduhin nyo na walang bad record. At siguraduhin nyo rin na hindi kayo ma-scam. Kasi, kung minsan nakalagay, no placement pay. Pero pagdating, may placement pay. So, ganun talaga ang buhay. So, wala tayong magagawa doon. Kumbaga, ina-accept lang natin yung sitwasyon para sa ikabubuti din natin kuminsan. Kasi ang pag-abroad, aminin man natin sa hindi, sugal talaga yan. So, yan lang guys. Hanggang dyan lang yung video po today guys. Maraming salamat guys.